mga kateknisyan, meron na naman tayong ditong repair na LED TV Philips po, nasa 32 inch po ito. So ito po ang kanyang model. Ayan. So sige, testing natin ito kung anong problema nito. Pero ito po ang kanyang harapan. Bale, ano po ito, frameless po ito. Wala na halos na ano sa gilid yung front casing nya. So frameless po ito, yung frame nya dito ay wala na. So sige, testing natin. Yan, saksak natin. So wala pong power. Yan, walang power. Sige, buksan po natin, samahan nyo po ako. Okay, ito na ang kanyang laman. Halos isahang board lang pala ito lahat. Power supply at saka main board, backlight driver, isahan lang muna board lahat. So smart TV na rin pala po ito. Yan. Okay, sige. Tanggalin natin yung board para mas maganda yung ano natin, yung pwesto natin. Yung una natin gagawin ay check muna natin yung mga itong filter nya, baka may laman pa, di pwede tayo kasi makuryente nyan. Yan, may laman nga. Okay, discharge muna natin. So ganun talaga madalas, ganun talaga dapat ang gagawin, step by step. Check natin kung may voltahe ng nakastorb. So pag malakas yan, kasi yan pwedeng mag short circuit. So i-discharge muna, gamitan natin ng soldering iron. Ito yung with filament. Yan. Tingnan lang makano. Check natin ulit. So mababa na lang, nasa 4 volts na lang. Okay, discharge pa natin. I-sort na natin dito. Sige no baro. Wala na. Okay, sige. Doon pa lang kanina chinek natin dito ang filter capacitor, may nakastorb na voltahe. Ibig sabihin okay ang fuse. So ibig sabihin tumatawid yung voltahe dito sa filter. So subukan nga natin mag-check dito sa secondary kung may may voltahe rin sa mga kapasitor na to. Yan, tayo sa kabila. So walang voltahe. Okay, check natin ang resistance times 10 po tayo. Yan, parang sagad ayun, okay man. Kabila, ayun, grounded yung sa backlight section, backlight or
Parang 5 volts. Kaya lang. Tama, ito yung ano eh. Ito 35 volts. Ito naman ay 25 volts. So tama nga, nasa backlight nga ito. Supply. So grounded siya sa secondary. So buti na lang ay secondary ang problema dahil nabusan na kasi ako ng 4 wires eh. Kaya ito. Ano, grounded talaga oh. Yan. So secondary. So bago pa naman to, mga 2 years pa daw. Smart TV. Okay, sige, i-check natin itong 3 pirasong diode na to. Ito, tsaka ito. Check natin yan kung saan ang grounded dyan. Okay, ito, inangat na natin. Inangat na natin yung 3 diode. Okay, check natin. Ang gamitin nating range ay times 10K. Ito. Forward. Reverse. Okay naman. Ito parang mababa to ah. Mababa siya yung voltahe dito. Kasi may reading siya eh. Karamihan kasi sa ganyan parang senior diode. Ayun, grounded. Itong ano, isa pa, partner niya, grounded rin. So, dalawa sila grounded. So, ito yung papalitan natin. Okay, ito. Palitan na natin ang 2 pirasong diode. So, mas malaki pa ito yung pinalit natin. So, sa ibang unit ko na yan nakuha, pero obserbaran natin mamaya kung umiinit. Kung umiinit ay ramdaman natin mamaya to kung pwede siya. Kung hindi pwede ay mag-overheat naman yan. So, obserbaran na natin pag nakabit na. Okay, sige, testing natin kung may supply na dito. Okay, so dito tayo. DC na 50 ang range natin. Okay, sige, saksak na natin. Ito na yung ano. Okay, dito tayo mag-abang. Ayan. Abangan natin dito ng tester. Ayan. So, tingnan po tayo sa tester kung umangat ang meter niya. Okay, saksak ko. Ayun. 12 volts. Lumabas na yung 12 volts dito banda sa backlight. Ayun, meron na rin sa 19 volts, 19 or 20. Yan, mga 20 volts siguro yan. Okay, sukatin natin ng ano, digital. Ayan. Sige. Dito. Ayan. 20 volts nga. Ayan. Tumatakbo sa 20 volts. Ayan. Ito. 12 volts. Ayan. Okay, sige. Testing natin doon sa kanyang panel. Dito na. Naibalik na natin. Ayan. Plaster na. Ayan. Okay, sige, testing natin to. Okay, so ito, saksak na. Ayan. Ayun, may power na siya. Ayun, nag-on. Kusa na siyang nag-on. Ayan. So, loading pa kasi smart kasi yan eh. Pag smart talaga ay loading.
matagal mag-open. Yan. Android. Yan. Composite. Composite kon. Oops, patay kon. Lalo. Ha? Lalo, napisit ako lalo ba lang. Pag mag-ano. Kung napalo kaya ito ha. Ilang? Check lang muna natin yung diode kung nanginginit. Okay, check nga natin ulit yung diode. Kasi parang maminit din siya eh. Ito. Ayun. Sira ulit. So, maaaring nanginginit yung naninira talaga ng diode to. Okay, hanap pa tayo ng ibang diode. Okay, meron tayong nahanap dito na board ng China. Universal. So, ang problema lang nito ay dito banda sa tuner walang, pero okay to ang ano nito system. Ito lang, walang tao lang to pag sa cable. So, subukan nating tanggalin itong 3 piraso na to. Ipalit natin doon. Pati yung dito na to. Baka may problema na kasi yung ano, dito banda. Okay, sige. Tanggalin natin. Ayan, napalitan na natin yan. Ito, tinanggal na natin yung kanina. So, yung isa tinapon ko na. Shorted yung isa na kinabit kanina. So, itong doon banda sa MOSFET. Ito yung siya. Ayan. Sige. Taob lang natin para monitor natin dito kung umiinit o hindi. Okay, saksak natin. Naka lang sa loob ha. Yun, may ilaw ng backlight. Hindi makita pala dyan. So, monitor na natin dito kung umiinit. Yan. Tapos subukan natin ibalik mamaya yung ano, isa na to, kung ito nga yung nagiging dahilan na nasisibak dito. So ito, nababad na natin. So matagal na siyang naka-on pero hindi naman umiinit. Umiinit man pero tamtaman lang. Okay, subukan nga nating ibalik itong ano, isa na to, yung andito. Huwag natin palitan ito. Kung umiinit pa rin ito, malamang ito talagang naging dahilan. Ito na, napalitan na natin. Ito yung isang ang pares nito. So ito yung orig pa to. Okay, dito tayo mag monitor ng init. So normal naman ang init. Ayun, parang medyo
Mas mainit-init ito kaysa ito ang nakakabit. Mainit siya oh. So ito mas okay ito ang ikabit nito. Ito mas mainit-init ito eh. Sige, ito na lang ikabit natin para pares na sila. So ito, gamitan na lang natin ng laptop na signal sa HDMI dahil walang HDMI ang ating signal box. Okay, sige, play na lang tayo ng music, ng video. F10. Ha? Sound F10. No? F10 sa keyboard. Then, F10. Nabanggit. tapos yung sound. Ha? Ayan. So, may sound naman siya.